class level variable initiation, yun po yung di-discuss ko. First, ito po yung dito po nag-i-store yung core system component for the entire program. Ito yung mga global variables na naka-initialize bago mag-start yung program. Yung reader na nag-handle ng user input, then yung utility para sa helper functions, then yung emergency BST na nag-store ng emergencies sorted by urgency, and then yung unit map na nag-store ng mga responder units, and then yung city graph para sa city navigation at routes. Next, yung main method naman, purpose is the starting point of the program execution. Ito yung main method kung saan nagsisimula yung program. Automatic na tatawagin yung initialize system para mag-load ng default data. Then next is yung main menu loop. Purpose is it creates a continuous user interface for system interaction. And ito yung infinite loop na nagpapatakbo ng system habang ito po ay running, ay yung running po is true, nagpapatuloy po yung program and then dito lalabas yung menu options para pumili yung user na kung anong gagawin sa system. Then next is yung user input handling and route. Yung input validation and then the switch statement. Tama. And yung purpose is process the user choices and routes to appropriate functions. Dito po kinukuha yung user input at binabalidate kung tama. Gumamit po we're using a try-catch, and ito po yung gamit para hindi mag-crash kapag nagkaroon ng error output, mali po yung input pala. Uh, pag valid naman po yung input, switch statement na yung magde-decide kung anong function ang tatawagin based sa pinili ng user. Then next is the initialize system. Initialize system functions, and yung purpose is loads default data and prepare system for operation. Ito yung setup function na naglo-load ng lahat ng default data, and then una po ay nag-add ng city location sa graph gamit po yung add stop. Then next, sunod yung nagke-create ng routes between location gamit yung add route para sa navigation system. Yan. Then next is the another initialize system function is dito naman po yung nagre-register ng responders and nagki-create ng sample emergencies. Asan yun? Ayan. Dito nagre-register ng mga responder units sa unit map gamit yung put. Nakalagay doon yung put. Then nagki-create din ng sample emergencies na ilalagay sa emergency BST. Automatic na pinoprocess ang emergencies at nagge-generate ng summary report para makita po agad ang system functionality. Then yun, that's all. So, mapunta na tayo sa add emergency. So, ang ginagawa nito ay gumagamit ito ng magdagdag ng bagong emergency record sa isang binary search tree. So, next is mapunta tayo skip na natin yung ibang part dito na, punta agad tayo sa loop, sa while loop. So, ito, yung unang loop natin ay ginagawa nito is kumukuha siya ng information ng emergency. So, yung una is title of emergency natin is humihingi ito ng pangalan ng emergency. Tapos, gumagamit tayo ng while loop para tanungin ang user hanggang may valid na input.
Tapos, utility string blank title para chine-check kung empty or blank ang input. At kung blank, may message na input cannot be blank. So next naman na while loop is tinatawag natin na type of emergency. So ginagawa nito katulad ng nung una is parehong humihingi ng responder type. Halimbawa is anong klaseng ano siya. Example is fire, medical, or police. Next is location. So katulad din ng dalawa is pinapakita kung saan nangyari ang emergency. Tapos and sunod is urgency number. So dito humihingi ng yung system humihingi sa user ng urgency level mula 1 hanggang 10. At meron tayong validation dito kung hindi number magkakaroon siya ng catch na number format exemption. Kung number pero out of range, may message na input invalid out of range. Para ma-ensure lang na valid number ang matatanggap. So next is insert into binary search. So ito yung emergency BST insert. So ginagawa ng bagong emergency object gamit ang title, type, location, and urgency. Ini-insert nito sa binary search tree para maayos ang storage at retrieval ng emergency cases. So next nun is yun, display lang natin yung sa binary search tree. And next, mapunta tayo sa option 2, yung manage unit. Yan. So, itong method na to, ginagawa lang nito is manage emergency responder unit. So, madaling salita, hintulutan nito ang user na mag-add, mag-view, update, or delete ng emergency unit. So, yung main loop natin ay while loop para mapagpatuloy ang menu hanggat hindi pa nakakapili ang user ng exit option. Sunod is meron tayong display dito. I-print para sa option ng mga user hanggang 1 to 5. So, syempre, pag may menu, kailangan natin ng user input and validation. So, dito, tinitiyak lang natin na valid yung number na tinatanggap at nasa range. So, sunod is yung switch statement natin. So, sa case 1, add responder unit, humihingi ito ng unit ID, unit type, at unit location. So, meron din tayo ditong validation input para hindi pwedeng maging blank ang input. So, yun, check yung duplicate ID kung existing na yung unit ID, magme-message to na he already exists. Tapos, add the unit map, gumagawa ng bagong responder object at ini-store sa map. So, sunod na case is view or responder unit. Pinapakita lahat ng unit sa console. Sunod is case 3, update responder unit location. Ito, humihingi ng unit ID na gusto i-update. Kung hindi pa existing, mag-message ang system ng unit ID does not exist. Hinihingi ang new location at ina-update sa object gamit ang set location. At pinapakita ang success message. So, sunod is case 4, yung delete responder unit. Ito, hinihingi ang unit ID at dinidelete ito sa unit map. And the case 5 is exit. Tinatapos ang menu loop at lumabas sa manage unit ng menu. So, sunod naman is yung sa option 3, manage city network. So,
Itong method na to, ang ginagawa lang nito is manage city network, which means it allows the user to add city location, create routes between them, and view all routes. So, yung method declaration natin dito is yun, manage city network. And sunod is main loop natin is while loop para yung menu natin is mag-run lang siya na mag-run hanggang pili ng user is yung exit. Yan. Menu display na meron tayong 4 na pagpipilian. And user input and validation. Ito, ginagawa lang nito is para masigurado na valid yung matatanggap ng system sa range ng option natin sa 1 to 4. So, sunod is switch statement. So, this one natin is add location. Ito, hinihingi ang location name. Tapos, validation, hindi pwedeng maging blanco to. Chine-check din kung existing na ang location gamit ang city graph find vertex. At kung wala pa, dinadagdagan sa graph gamit city graph add stop. So, sunod naman case 2, mag-a-add ng route. Hinihingi ang starting point at end point. Hindi pa rin pwede ito maging blanco. And ito, pine-prevent connecting the same location. So, hindi pwede magkaroon ng same location sa same location. So, hinihingi ang distance in kilometer na dapat positive number. Tapos, dinadagdag ang route gamit ng city graph add route. So, sunod naman is case 3, view routes. Ito, pinapakita lahat ng location and routes sa console. Sunod is yun, exit. Tinatapos lang ito yung menu loop at lumalabas sa city network management. And yun lang. Good evening guys, I'm Andre Barina and in this video mag-ibigay ako ng isang maikling explanation regarding sa process emergency method. Tara! At first, gagawa tayo ng int variables na nagngangalan ng total emergency, resolved, unresolved, at total responder na may count ng unit map. After natin gawa ng mga int variables ay magpuproceed naman tayo ngayon dito sa while loop. So, sa loob ng while true, dito mangyayari ang process na kung saan gagamitin ang mga initialize natin variable na ito. So first, emergency E variable na naglalaman ng emergency binary search tree pop which is the most urgent emergency. So, if mag-true ang E is equals to null, magwi-break ngayon ang while true natin. So, at kung sakali mag-false naman tayo sa una nating if, magpuproceed tayo ngayon dito sa ikalawang if statement natin na sa dispatch emergency with a parameter of E. After natin ma-dispatch ang emergency na yan, ay mag-iterate tayo ngayon sa resolve int variable natin dahil na-resolve natin ang problemang ito. At kung sakali mag-false naman ang if statement na ito, mag-iterate tayo ngayon dito sa unresolved int variable and total emergencies plus plus. Kasi hindi pa natin totally na-solve ito. Then, proceed naman tayo dito sa compute average response distance. So, first, magde-declare tayo ng average response distance variable na double na may initial value na 0. Bale, ito ang maglalaman ng total distance response natin after ng computation. So, dito naman tayo sa if statement. So, sa loob ng if statement, is resolve is less than 0. So, ang purpose nito is para maiwasan natin yung division by zero error. So, kung sakaling ang resolve ay mas mababa pa sa 0, hindi niya nagagawin ngayon yung computation. So, dito naman tayo sa loob ngayon ng computation. Bali, ito yung pinaka mahalagang part nito, yung pag-compute. So, dito kinukuha ang average distance sa pamamagitan ng pag-divide ng total distance at resolved cases. And after that, i-multiply natin ito into 100 para may magamit tayo or may manipulate tayong 2 decimal places.
And then, i-divide natin ito sa 100. And after that, mangyayari ngayon ng mga printing. And then, proceed naman tayo dito sa sunod natin, if statement. So, if unresolved is equals to 0, so, ipiprint niya tong efficient, excellent. So, else naman is kung sakaling kailangan na improvement. And after that, i-update ang global statistics. So, idadagdag lang yung total emergencies value sa total emergency statistics. Same goes sa mga sumunod, resolved and unresolved, then i-update ang total distance travel to 0. So, dito naman tayo ngayon sa simulation mode. So, first, gagawa tayo ng method, void method run simulation mode, and maglalagay tayo ng mga simulation emergency. So, emergency binary search tree, insert, yung emergency, anong klaseng emergency, fire, anong kailangan, fire truck, saan, industrial zone, anong priority, 10. Then, sa ikalawa naman, emergency binary search tree, insert, new emergency, road accident, anong kailangan, ambulance, saan, sa riverside, anong priority number, 8. Then, same dito sa ikatlo natin, emergency binary search tree, insert, new emergency, pagnanakaw, anong kailangan, police unit, saan banda, sa uptown, anong priority level, 6. Then, print line for spacing, then, emergency binary search to display emergency. So, i-display niya itong mga to. Then, after nyan, tatawagin natin ngayon yung process emergency method. So, proceed naman tayo ngayon sa summary report. So, as usual, gawa pa rin tayo ng method void, generate summary report. Then, yung mga sys out natin na walang hanggan. Then, na may sys out natin na walang hanggan na kasama ang total emergency statistics, yung mga total, then unit map get count. So, katulad ng sabi ko kanina, gagawa tayo ng variable, double, average response distance, na may value, nag-initial value ng 0. Then, dito sa loob ng if statement natin, if total resolved statistics is less than 0, hindi ito magbabago. So, proceed naman tayo sa computation. Int double, and total distance travel statistics divided by total resolved statistics multiply by 100 and divided by 100. So, ginagamit ang technique na to na multiply by 100, cast to int, then divided by 100 para magkaroon ng 2 decimal places. Then, print ulit tayo ng average response distance plus kilometer. Ilang kilometer yung average niyan. Dito naman tayo sa ikalawa nating if statement. So, ganun ulit, successful rate, variable, double, may initial value na 0.0 since double yan. Then, if statement, then sa loob ng if statement, may total emergency statistics is not equal to 0. Then, ang successful rate int to double, so, total resolved statistics divided by total emergency statistics times 100 divided by 100, at dahil dyan, may 2 decimal places. Then, ito naman yung print line na walang hanggan, successful response plus successful rate times 100 plus percentage sign. Then, sys out ulit, pending emergencies, emergency binary search tree that get pending, ano yung mga pending. Then, if total unresolved statistics is equal to 0, so, syempre, excellent. Else, kailangan pa rin ng improvement. Then, print line ulit. Done. And that's all for this video, guys. Thank you for watching, and kahit medyo magulo, bye. Dagaling things everyone. Ang explain ko naman is the Panyeres responder method. This method naman is naghahanap siya ng pinakamalapit na responder na available na nagmamatch sa emergency type. The first is nag-print siya ng find the nearest available responder. After that is nag-indicate siya ng string require responder type and string in the incident location.
dito i-extract yung emergency details. After that is int shortest distance and string nearest responsibility key. Dito naman is yung tracking variable natin. For int index equals 0, index greater than unimap.capacity index plus plus. Dito naman, maglo-loop siya through all responder sa loob ng unimap. Responder equal unimap.value at index. If responder equal null and responder at that is a variable which continue. Dito naman nagiget tayo ng object sa unimap kung available ba yung responder natin. If not utility that match ignore case responder that get type and require responder type equal continuous. Dito naman ini-ensure natin na yung responder type is nagmamatch sa emergency type. After that, path result equal ctgraph.shortest path responder.location and incident location. Dito naman nagko-compute ng distance na malapit sa incidents. If path result that path length equal 0, continue. Dito naman i-skip yung path if no path. If path result that distance greater short distance equal path result that distance and nearest responsive key equal responsive key. Dito naman check natin yung responder if malapit siya sa responder na emergency. If siya yung pinakamalapit, i-update niya. And return nearest responder key. Dito naman is kapag nakuha na yung nearest responder key, i-return niya yung pinakamalapit niyang nakuha. Dispatch emergency method. This method is a dispatch as a responder to the emergency. String responder key equal find nearest responder emergency. If responder equal null, it's print the no available responder of that type and find for emergency that location and return false. It means yung dispatch is failed. And this if else naman is yung siya yung naghahanap ng available responder. Responder equal unimap.get responder key. If responder equal null, it prints the responder that plus responder key
plus not found and return false. This if else naman is nagre-retrieve siya ng responder object. After that is mag-print lang ng nearest plus response na get response responder info and computing route. Path result equal ctgraph.short path responder that get location and emergency that get location. If Up next, after mag-print ng nearest plus nearest responder that get responder info, which is yung nakuha nating responder. So for example, kunwari meron tayong nearest na ambulance, print lang natin yung details nun, then mag-compute tayo ng route. Para ma-compute yung route, gumamit tayo ng path result. Kukunin natin dito sa path result class using the ctgraph, that shortest path. Gamitin natin yung magpasa tayo ng arguments na responder.getLocation and emergency.getLocation. Parang yung dalawang location na yun gagamitin natin para ma-compute kung ano yung shortest path. Then ilalagay lang natin siya sa path result. Then if path result that path length is equals to 0, ibig sabihin wala tayong path. So return lang natin yung false. Ibig sabihin hindi natin nagawa, di natin na-resolve yung emergency. Next naman, mark responder unavailable while traveling. Well, meron tayong yung responder natin, merong boolean na available. So habang of course ginagawa niya yung task, iset available muna natin siya sa false. Then next, print lang natin yung visual na representation. Tapos print lang natin shortest path, tapos print na natin yung path using the for loop and the path length. Kung yung path length, ang ibig sabihin ayun yung dami ng vertices. Ibig sabihin dami ng dadaanan niya. So, for example, ang path length natin ay 3. Kukunin natin yung current node tsaka yung next node. For example, from Manila, 3 yung nakuha natin. Ang emergency ay nagsimula sa Manila. Ang responder natin ay nasa Manila, tapos yung emergency nasa San Pedro. So para makarating ka sa San Pedro, kailangan mo muna pumunta from Manila, pupunta ka ng Muntinlupa, then pupunta ka ng San Pedro. Para siyang ganun. So mag-print yun dito. So for example, from Manila, then mag-print pag-print ito, yung parang merong then so for example, ito, yun nga, parang ito. So downtown, Riverside, then industrial zone. Tapos print lang natin dito yung segment distance, which is itong 6 kilometers and 3 kilometers na nandito sa ating output. Tapos stop lang natin yan. Then moving on, print lang natin yung next node. So ayun nga yung parang magkakonekta sila na line. Ito dito yung simula, then dito yung endpoint. So ayun, magpiprint lang yun.
Then, itong printed segments, ibig sabihin, na-print na siya, ginagawa lang natin itong controller gamit ito para hindi maulit. Kasi dito, ginagamit natin dito kunwari, from Manila to Alabang. Tapos magpiprint ulit, tapos kapag lumipat tayo sa next loop, pupunta naman dito si Alabang naman, tapos si San Pedro. So, mauulit si Alabang. Magiging Manila, Alabang, then Alabang to San Pedro. So, dapat isang Alabang lang yung mapiprint. So, magagamit natin yung printed segments para makontrol kung ano yung magpiprint, kung linya lang ba o isasama natin yung pinakapangalan ng vertex. Next naman, sabihin lang natin na dispatching responder bilang bilang notification, then print natin yung total distance gamit yung ating path result total distance, itong distance. Then, update natin yung distance counters, total distance traveled sa path result distance. Then, mark responder available again kasi nagawa niya na yung kailangan niyang gawin. Set available to true. Tapos, sabihin lang natin na bumalik na yung responder sa dati niyang location. Then, return natin yung true. Ibig sabihin, na-resolve niya yung case. Yun lamang para sa dispatch emergency method. Okay. Dito naman sa BSD node, kailangan natin ng private emergency data para makapag-store in this node an emergency object. Then for next is private BSD node left para sa left side of the node. Then kailangan din natin ng BSD node na right for the right side of the node. Then kailangan din natin ng constructor to initialize a node with a given emergency. Then para makapag-initialize ng left and right children are null. Then for the BSD node, kailangan natin ng emergency data, then this set data, then this set left null muna, then for set right null. Then kailangan natin ng getter for the right child, which is BSD node, get right, then return right. Then next is setter for the right child, public void set right, then BSD node right, then that right is equals to right. Then kailangan din natin ng getter for the left child, which is BSD node get left, then return left. Then setter for the left child, public void set left, BSD node, then left, then that left is equals to left. Then getter for the data emergency object, which is public emergency, get data, then return the data. Then setter for the data emergency object, public void set data, then kailangan natin ng emergency, the data, and this data is equals to data. Okay, cut. For the public class emergency, kailangan din natin ng muna first is private string emergency title for the description of the emergency. Then private string type for the type of responder required, ambulance, fire truck, then yung police unit. Then private string location for where the location emergency occurred. Then private and urgency for urgency level, higher number is equals to more urgent. Then private and timestamp rank used for tie-breaking emergencies with some urgency. Then next is yung constructor to initialize a new emergency object. Then kailangan natin ng public emergency na may parameter na string title, string type, string location, and int urgency.
Then this dot set emergency title, then title, set type for type, set location for location, then set urgency for urgency. Then kailangan natin ng getter for timestamp rank, then return timestamp. Then setter for the timestamp, then for public void set timestamp rank with the parameter of n timestamp rank. Then this timestamp rank is equal to time rank. Then kailangan din natin ng getter ng urgency, then return urgency, then setter for urgency level, which is public void set urgency. Dito naman sa urgency, then this urgency is equals to urgency. Then Okay. Sunod getter- naman po is yung getter ng get type, unit map. then return So yung type. unit map po is Then class na ginagamit next natin is bilang isang setter ng type, bilang which is isang hash map. set type, string type, papalakin ko. and this type is equals So to ito type. yung Then unit map na class. So ginagamit natin siya bilang for the hash map. getters of emergency title, And then kailangan din natin return the emergency title. Then setter for emergency title with the parameter of string emergency title, then this emergency title is equals to emergency title. Then getter of location for emergency location, string get location, then return location. Then setter for emergency location, set location with parameter of string location. This that location is equals location. Then next is getter of emergency info, public string get emergency info, then return lang yung emergency title, then plus at location plus the urgency. Okay ka na? Okay. Then for the class responder, kailangan natin ng unique ID for the responder unit, which is yung private string K. Then next is type of responder, yung kailangan natin yung ambulance, fire truck, then police, etc., which is yung private string type. Then for the current location of the responder, kailangan natin ng private string location. Then for the availability status, which is yung private boolean available. Then yung constructor for initialize a new responder with ID type and location. Responders are set to available by defaults in this public responder na may parameter na string K, string type, then string location. Then yan, kailangan natin ng set K, type, then location. Then for the available is equals to true. Then next is for the return the current location of the responder. Yeah, which is yung get location, then return the location. Next is for the updates the responder's location, yung set location, then this dot location is equals to location. Then next is this method returns the type of responder. Then next method is yung set type to set the type of responder. Then next method is yung get K to returns the responder's ID or K. Then kailangan siya mag-return ng K. Then next is set K for set the responder's ID K. Then next method is
get responders info to returns formatted string containing all responder information. Then, kailangan lang natin dito is i-return yung K, then type, then plus location and available. Then, next method is to check if responder is available. Then, re-return lang natin yung available. Then, next method is to update availability status of the response. Yun lang. Okay, good. Move on. Sir, My name is Alexander Valderrama and ngayon po is explain ko yung part ko sa group project namin which is yung Emergency Binary Search Tree or Emergency BST. Itong class na to, bale, ginagawa nito, nag-store siya ng emergency report sa loob ng binary search tree. Tapos, yung ginagawa ng mga role ng BST dito is, ina-arrange niya yung emergencies based kung gaano ka-urgent nila. Kung sino yung may mas urgent, mapupunta sila sa right side and kung sino naman yung mas less urgent, mapupunta sila sa left side. So, next, dito tayo. Ngayon, meron tayong tatlong variables. Meron tayong node root, timestamp, and pending. Yung root na yan, responsible lang naman yan sa siya yung nag-serve as top node natin ng wool tree. Tapos, yung timestamp rank is, ayan yung kung ginagamit natin yan, kung yung dalawang urgencies, nag-equal sila sa parehas. So, diyan tayo mag-base mamaya kung mag-equal man sila. Tapos, sa pending, counter siya kung karaming emergency na yung na-store sa tree. So, next. Dito, meron tayong constructor, tapos may getter, etc. ng root. Dito sa constructor, bale, sinaset niya lang na yung root is equal to null and dito naman sa get root, sinaset niya yung root node tapos ayan sa set root sinaset niya yung root node tapos sa get root nire-return niya yung root node. And dito na tayo sa insert emergency. Dito sa insert bale ginagawa nito is nagbibigay dito muna sa data.set timestamp rank. Nag-assign siya ng timestamp para kung mag-equal man sila. And naglalagay rin siya ng emergency. Nilalagyan din ng timestamp yung emergency and nag-increase yung timestamp rank nito. Tapos, dito sa insert root, ginagawa niyan is in-insert niya yung emergency sa tree gamit yung helper method ng insert node. And kusang nadagdag yan. And dito na tayo sa helper method. So, dito sa helper method, bale, ngayon, kung root is equal to, kung null siya or empty, mangyari, gagawa siya ng bagong BST node and i-return niya yun. Ayun, yung return root. So, dito naman tayo sa urgency. Bale, dito, basehan natin emergency. So, urgency pala. So, dito sa urgency, kung urgency na itong kung yung isang emergency is may mas mababa siyang urgency compare dito sa isang urgency, ang mangyari, ilalagay siya sa left. Kasi sa BST or binary search tree, kung sino yung mas smaller numbers, mapupunta siya sa left side and yung bigger naman is sa right. So, dito, dahil may mas mababa siyang urgency kumpara dito sa isang urgency naman sa data.get urgency is less than root.get data urgency. Dito may mas bababa siya kaya ngayon yung emergency nyo nilagay natin siya sa left side. So dito naman tayo sa pangalawang case. Dito yung kabaliktaran. Kung yung bagong emergency naman is may mas mataas siya na emergency dun sa isa which is yung root.get data.get urgency, mapupunta siya sa right side kasi siya may mas mataas na urgency. Ayan.
ngayon may mas mataas siyang number or urgency, pupunta siya sa right side ng tree natin. So, dito na tayo sa ano, pangatlong LC. Bale, dito na nangyari yung tiebreaker na sinasabi. Dito natin magagamit yung timestamp. Bali, kung yung dalawang emergency, tapos nag-equal yung urgency nila sa bawat isa, mangyari, kung yung sino yung may timestamp rank na pinakamababa, siya yung malalagay sa right. Kasi parang compare natin siya sa pila. Kung sino yung unang nalagay, kung sino unang pumila, siya yung unang makakaalis. So dito, yung case lang dito, kung sino yung unang nalagay, siya yung nakalagay sa higher number, which is set right. And dito naman sa kabaliktaran nito, yung else, which is yung timestamp rank, kung mas malaki siya doon sa isa, kung bagong data is mas malaki dito sa isa, kasi ibig sabihin, siya yung halimbawa, pangalawang pumila, ganun. Siya yung mapupunta sa left side. Siya yung may mas mababang number kumpara dun sa isang number, which is yung kanina na nakaset right. Kaya nilagay natin siya sa left side. So, nireturn lang natin yung root and ayun, next na. Dito tayo sa display the emergency tree. Dito, nag-print natin yung title na yung emergency request received. Tapos, dito may another tayong helper. Tinawag natin dito yung helper method, which is yung nasa baba na private yan. Tapos wait, bago tayo mag-proceed, nag-print ulit tayo ng closing message, which is emergency stored in emergency. Dito tayo sa helper method. Dito sa helper method, kung piniprint nito yung emergency from most urgent to least urgent. Tapos, nag-work siya na kine-check niya yung right tab 3. Higher, siyempre, inuuna niya ulit yung higher urgency. Tapos, piniprint niya yung current node emergency info, which is yung emergency info na nakalagay. Tapos, magdadagdag siya ng emergency, ganun. Tapos, next naman is, sine-check niya yung left tab 3 is my lower urgency. And return counter. So, next is sa pop most urgent method. Dito sa pop most urgent method, gumawa tayo ng folder para sa natanggal na emergency, and bale ito yung always na rightmost node ng tree natin. Tapos i-decrement natin yung pending count and i-return natin yung natanggal na emergency. So dito tayo, and dito naman tayo sa helper method para dun sa pop most urgent. Sa helper method may pangalan tong remove rightmost. Kaya sabi ko kanina na rightmost. Bale, eto, nag-travel to sa rightmost na node. Pag nahanap nito yung rightmost, i-store to sa emergency na holder 0 kanina, and i-return nito yung left child, and which napapalitan nun yung natanggal na node. Tapos, ngayon, kung hindi pa naman siya rightmost, mag-move siya ng move sa right hanggang mahanap yung pinakamataas na rightmost data. Ganun. So, ganun. Then, next is pending. Dito sa pending, return naman ito yung kung gano'ng karaming emergency yung pending pa. And, ayun lang po. Okay. Sunod naman po is yung unit map. So, yung unit map po is class na ginagamit natin bilang isang hash map. Papalakin ko. So, ito yung unit map na class. So, ginagamit natin siya bilang
hash map, and then dito may makikita tayo mga variables. May makikita tayo mga variables dito. So importante yan. Importante yung mga yan. And meron tayo dito ang dalawang array. Array keys, string keys, tapos responder values. Yung keys para yan sa mga unit IDs. Tapos yung values naman para sa mga responder objects. Tapos yung size naman, yun yung maximum capacity ng map. Tapos yung count, yun yung current number ng units na nakastore sa unit map. And then meron din tayong system utility. System utility, bale, ang ginagawa lang nan, parang nag-object siya na nagko-compare ng mga string para ma-manipulate natin yung string na ginagamit natin. Sunod naman sa baba, dito, meron tayong constructor. Meron tayong constructor na unit map. Dito, fina-finalize natin yung size ng map and then gumagawa siya ng bagong string. Ayan, ng bagong string para sa keys tsaka sa values na responder. And then, syempre yung count, nakaset siya sa 0 kasi wala pa namang nilalagay. And then, meron ditong for loop na nagsiset sa mga keys na walang laman na ginagawa nating null yun para malaman natin kung ano yung occupied and kung ano yung bakante. And next naman is etong private int hash function. Hash function. Ito yung parang nagpapagana sa hash map natin. Yung trabaho na ito, yung trabaho ng function na to is kino-convert niya yung string key, yung unit ID into array index. So ginagawa niyang array index yung mga string key. Tapos yung function na to, sinasum niya yung value ng bawat character sa key, yung ASCII values. And then gumagamit tayo ng modulo size para siguraduhin na yung resulting index ay valid at pasok sa bounds. Tapos, ayun. Yun lang yun. Sunod naman is public boolean key exist. So, sobrang dali lang nito. Yung key exist, kumbaga, kung nag-exist yung key, edi magre-return ng true. Pag hindi, false yung re-return niya. Sunod naman is etong public void put na may dalawang parameter na string key and responder value. Responder value. Bali ginagawa ng ng method. Ginagamit to para maglagay ng data sa map natin and then nagde-demonstrate to ng linear probing. So ayun. Kung may laman yung keys index, eto dito. Pero hindi tugma. Pag may laman yung keys index pero hindi siya equal sa key na ini-insert, ibig sabihin may collision
Then, dun papasok yung linear probing. And then, ayun, nag-i-increment siya ng index, nag-i-increment siya ng index by 1. Ito, dito sa part na to. Tapos, imo-modulo by size. Imo-modulo by size, which means maghahanap siya ng sunod na slot hanggang sa makita niya yung bakanting slot or existing key na kailangan i-update. So, dun maglalagay ng values sa map using put method. And sumunod naman is responder get dito. Ito pala muna, display responders. Yung display responders, sobrang simple lang. Dini-display niya yung mga responders. Kung ano yung responders na nakalagay sa natin sa map. And ito, public responder get. So, pangkuha siya ng responder. And ayun, nagsisimula siya sa int index hash function key. Top. Ayun. Tapos meron ditong while loop. Kung sakaling na-move yung key dahil sa collision, yung sa kanina, susundan ng get yung linear probing path. And then, uusad lang siya hanggang sa makita yung key. Ayan. Yung get method na to, so, mag-aandar lang siya ng aandar hanggang makita niya yung key na in-input dito sa parameter na yan. Dito naman sa delete unit, ginagamit niya yung ginagamit niya muna yung get method. Ito, yung get method na yan para ma-verify kung nag-e-exist ba yung key na gusto mo i-delete. Kung nag-e-exist yung key na gusto mo i-delete, edi, ayun, pwede mo siya ma-delete. And, kung exist na i-copy it. So, ayun lang. Ganun lang kasimple. And then dito, yung mga, mga basic function, basic methods sa pinakababa. Public int capacity. So, nire-return lang nito yung size ng hash ng map natin. Ito namang public int get count. Nire-return niya yung count ng stored items. And ito namang public string key at nire-return niya yung key at a given index. Pwede rin siyang mag-return ng null sa ibang cases. And then ito namang public responder value at ang ginagawa nito, nagre-return ng value at a given index. Parang ito lang siya. Pwede rin siya mag-return ng null. And yun lang po para sa unit map. Thank you. Okay, sa sunod naman po, we're going to explain vertex. So, I'm gonna explain vertex in a simple way. Isipin po natin na yung vertex class ay isa po siyang blueprint for a single stop or station sa isang mapa. Ito po ang three main parts niya. Basically, we have the data. Ang ibig po sabihin nito ay the name tag. Ito po yung nang-hold ng pangalan sa stop. Example po, Main Street Station or Manila. It identifies who or what this vertex is. Pangalawa naman po ay yung neighbors, the Rolodex. This is a list of all the other stops reachable directly from here. If Main Street is connected to 5th Avenue, then 5th Avenue is stored in this list.
Tapos sa last part naman po is the methods. Uh, get Basically these are just tools to ask the vertex questions like what is your name, and then get data, or who are you connected to, get neighbors. So sa simpleng explanation po, you are creating an object that says my name is X and here's a list of everywhere you can go from my location. Ganun po yung simple explanation ng vertex. Hey, Kat. Sunod naman po is yung root class. Yung root class po is, again, blueprint lang po for a single weighted connection, edge, between two locations. It holds the two pieces of information needed to travel from one place to the next. Example po, where are you going and how much effort, cost, or distance does it take? Our three classes work together to define a completed weighted graph. Vertex, the city, the main container, holds the name and data. The route list is a self-resizing array that holds all the outgoing routes for a single vertex. Ang route naman po ay basically siya po yung isang road sign, the specific connection object that points the destination and records the distance. For example, to represent the road from city A to city B that is 100 miles long. Uh, that route object holds the reference to city B, the the neighbor, and the value 100, the distance. Okay, so next naman po ay the list class. Basically po, this class is the master directory or global register for every single location in your map. What it does is, just like the previous route, this list is a dynamic array that handles the storage and expansion of all your vertex objects. And its purpose is to keep track of every single city, or you can say vertex, you create, allowing you to easily look up any location by its index. Example is 0, 1, 2, and so on. The container, it uses a standard Java array vertices to hold the actual vertex objects. And to that tracker, the size variable tells you how many cities you have actually added to the list. And the list ensure capacity, basically same lang po siya sa root list. Ang pinagkaiba lang po nila ay sa list po ay ginagalaw lang ay vertices, and sa root list naman po ang ginagalaw ay roads. And going on to the root list class, and this class, it acts as a dynamic array similar to Java's array list. And how it works is that storage routes, it keeps a simple array behind the scenes. It starts with room for only 5 routes. And the tracking size, it remembers basically how many slots you've used. Example, the array might have room for 5, but the size is only 2. And we have the auto grow feature, which is ensure capacity. Basically, this is the most important logic, because every time you add a route, it checks, is the array full? So if yes, it creates a new array double the size, copies all the old data over, and throws away all the small old array. If no, basically it just adds the item. So parang parehas lang po sila ng list. Ang ginagalaw lang po talaga sa root list is routes, unlike sa list which is vertices lang. And so yung add, um
Add route po, basically put this route in the list, and if we are out of space, um, you have to expand the list first and get route int index. Give me the route sitting at position X. And that is all, folks. Up next, I will explain the city graph. So, ginagamit natin yung city graph para makapag-create tayo ng network sa mga city sa ating smart city emergency response system. So, una, gagawa tayo ng list of vertices. Ito yung mga natin stop sa city. Then next is yung system utility lang natin bilang helper para makagamit tayo ng matches, ignore case, and such. Then next, gawa tayo ng constructor. Tapos, gawa lang tayo ng this.vertices, then maglagay tayo ng new list. So, ibig sabihin, meron tayong available na list. So, pwede na tayo mag-add ng stop. So, yung pag-add ng stop, same lang siya sa add vertex. So, ayan, mag-add lang tayo ng location. Tapos, yung string data, ayun yung pangalan ng vertex na yan. For example, Manila. Then, i-add mo lang si Manila dito using a new vertex. Then, vertices, sa list ng ating mga vertex, i-add natin si new vertex, itong vertex na to. Then, mag-notify lang tayo na na-add na natin yung Manila. So, dito naman, gagawa tayo ng route. Dito naman, sa paggawa natin ng route, kailangan natin tignan muna kung makakapag-create tayo ng route sa location na binigay ng user. So, for example, dito, cannot create a route to the same location. Kasi, for example, utility na matches ignore case data 1, data 2 ay pareho. So, for example, Manila to Manila, hindi pwede yan. Return lang natin to false. Then, ang gawin natin, kunin na natin i-retrieve na natin yung mga vertices using the input na data. So, para makuha natin vertices, gamitin na natin find vertex method na i-explain ko later on. Then, if both locations must exist. Kasi kung B1 ay equals to null, kung sino man yung mag-true dito, ibig sabihin may null sa kanila. Return na natin agad ay false. Pero kung papasok naman, ibig sabihin pareho silang may laman, then int size is equals to vertex 1 that get neighbors that get size. Gamitin natin parang check if the route already exists. So, gamitin natin reference CV1. Bale, titignan natin na kung sa isang vertex, sa loob ng mga neighbors niya ay meron kunwari, from Manila to San Pedro, magkakonekta na sila. So, titignan natin si Manila, kung neighbor niya na ba si San Pedro, kapag in-input ng user ay Manila to San Pedro again. Tapos, kung dito natin makikita kung neighbor niya na ba si San Pedro. Kung ganun, return lang natin false kasi ibig sabihin, hindi siya valid route kasi nag-exist na siya. So, hindi na natin pag-i-inputin si user ng another one. So, ayun, magpo-for loop lang tayo sa size. Sa ibig sabihin, sa lahat ng neighbors. Tapos, check natin yung route. Route is equals to v1 that get neighbors that get route. Tapos, kung existing, kung itong, route that get neighbor that get data. So, kunin natin yung data ng current na neighbor natin. Si Manila, meron siyang neighbor na Muntinlupa, San Pedro, tapos ang in-input ni user ay Manila, San Pedro na naman mapupunta yan dito. Utility that matches ignore case existing data. Kunwari, ayan dito, sa input na data 2. So, for example, nandiyan yung San Pedro, tapos andito siya sa existing, si San Pedro, tapos yung data 2 mo, San Pedro, mag-equal yun. So, return natin false. Ibig sabihin, neighbor na siya already. So, return true kung walang match. Ibig sabihin, valid route yan. Pwede kayong gumawa ng route. Kunwari, from Manila to San Pedro, wala pa naman silang connection. So, pwede natin, edi papasok ng tama dito lahat hanggang sa marating siya sa return true kasi wala naman magtatugma na
if statement. So next, add na natin yung, dito tayo gagawa ng add route na dito na talaga natin pagkokonikin yung dalawang vertices. So, lagay tayo ng first data 1, data 2, then distance. Check natin kung valid bang route yung data 1 and data 2. So, yan, dyan na natin siya check lahat. So, kung ganun, magsabi lang tayo ng notification na not, one or more location are not found. Tapos kunin natin yung vertex ng dalawa. So, kung nag-exist, pwede tayong pumunta dito. Kung nag-exist yung dalawa, so kung meron mang mag-null dyan, dito tayo sa else, one or more location not found, which is ginagawa naman natin sa valid route. So, all good. Ang pupunta na talaga dito ay maayos na. So, dito lang tayo sa if. Then, magawa tayo ng bidirectional. So, for si V1, connect natin kay V2. Si V2, connect natin kay V1. Yan yung logic nito. Then, mag-notify lang tayo na successfully connected na yung in-input na kunwari from Manila to San Pedro with a distance of na papasahan natin yung new route. Of course, kasi bago route yon, kailangan natin pasahan ng distance. So, for example, from Manila to San Pedro ay 20 kilometers, ganun. So, next naman is to find the vertex. So, ito yung helper method natin dito. Kunwari, for example, this. Ito yung ito yung ginagamit natin para makuha yung vertex using the input. So, kunwari, nahanap natin si Manila. Yan, find natin yung vertex ng Manila. Para makuha rin natin yung neighbors nun and yung data nun and whatever we need sa vertex. So, mag-traverse lang tayo sa vertices that get size sa ating list. Then, if utility.match is ignore case, tas get vertex that get data, for example, si Manila, tas ang input mo ay Manila, then magtutrue yan. E di return natin yung vertex na yan from vertices that get vertex I. Tapos, return lang natin yung null kung walang nahanap. Kasi dito pa lang magbe-break na yan. Ibig sabihin, may nahanap siya. Pero kung hindi mag-break, aabot tayo sa return null. Ibig sabihin, hindi nag-exist ang vertex. Then dito naman, magpiprint lang tayo ng city graph. So, kung wala tayong vertices, then no added locations. Dito naman, check natin kung printed na siya. Ibig sabihin, hindi tayo pwede mag-print ng hindi, for example, unique. For example, from Manila to San Pedro, piprint mo siya. Ang logic natin, San Pedro to Manila, dapat hindi mag-print. From Manila to San Pedro, tapos, si San Pedro to Manila, dapat hindi na magpiprint kasi meron na tayong bidirectional nga. Parang si San Pedro ay nakakonekta na rin sa Manila. So, isang beses lang natin siya dapat may print. Dapat na magpiprint lang Manila at San Pedro. Okay na yung ganun. So, ibig sabihin, unique routes lang yung piniprint natin. So, bidirectional means both are connected na. So, redundant na kung magpiprint pa tayo ng reverse nun. So, ayun. Bali kunin natin yung size ng neighbor. Print natin yung mga neighbors niya. Kung unique ba, edi kung unique dito, kung hindi nagko-contain yung printed natin sa reverse value, so ibig sabihin nun, pwede natin siya i-print. Print lang natin yung tawag din, yung magkakonektang vertex. Then, tapos dito, meron tayong hash route na boolean. So, kung meron tayong na-i-print, ibig sabihin, merong route. May connected na route. Pero kung wala tayong na-i-print, ibig sabihin nun, mag-print tayo ng parang notification na wala pang connected na routes. Then next, get node index. Ito yung magagamit natin para sa ating Dijkstra na algorithm. Ang Dijkstra algorithm ay ginagamit para mahanap yung pinakamalapit na way sa connection ng mga vertices. So, kunwari, marami tayong paths. Hahanapin lang natin doon kung ano yung path yung pinakamabilis kasi yung greedy algorithm na yon ay magagamit natin sa real life situation. For example, hindi na, parang kailangan natin humanap ng shortcut in case of emergency. Parang ganun. So, dito, ito yung mga helper methods. Get node index using the string name. So, pag nahanap natin yung name versus the get vertex I that get data that name, tapos return lang natin yung index nun. So, else, return natin -1, hindi nag-exist yung node. Then next naman, get edge distance.
Tapos string from node to node. So for example, from Manila to San Pedro, kunin natin yung edge distance nun. So for example, makuha natin yun by, di ba, sinabi ko natin kanina na from Manila to San Pedro may 20 kilometer. Pwede na, ay yung marireturn natin. From index, get node index to from node. If from index, ito yung ginamit na natin, ay equal to -1, return -1. Ibig sabihin, wala tayong edge distance. Else, gawa tayo ng route list, neighbor routes, vertices that get vertex from index to get neighbor natin, yung from index na yun, yung get vertex ng, for example, from Manila, yun, nakuha na natin. Then, kunin natin yung mga neighbors siya, kung saan siya nakakonekta lahat. Then, ito, neighbor routes that get size, yung lahat ng mga, neighbors niya, lahat ng mga ruta niya, mag-traverse tayo doon. Then, routes equals to neighbor routes that get route. Then, utility matches ignore case kapag ka nag-match si route that get neighbor that get data to node. So, for example, si Manila ay nag-match. Yung mga neighbor sa Manila nag-match sa ating to node. Ang to node natin ay San Pedro. So, si Manila ay merong San Pedro na ruta. So, yan. I-return lang natin yung route that get distance, which is 20 kilometer. Else, return natin -1, walang edge. Ibig sabihin, walang route, walang connection. So, dito na yung ating shortest path. Find shortest path between two locations using Dijkstra's algorithm. Ito yung greedy algorithm na sinasabi ko kanina na kailangan natin start location and end location. So, ngayon, kailangan natin yung path result. Mag-return siya ng path result. So, ayan. Yung path result natin, na-explain naman. Meron siyang path length, meron siyang distance, and ayun yung parang mga totals niya. Lahat from start location to end location. So, ngayon, si total vertices equals to vertices at get size. Kunin lang natin yung size, yung dami ng mga vertices natin. If total vertices equal to 0, then return lang natin yung result. Ibig sabihin, return natin walang laman. And kapag ginamit natin yung walang laman na to, na path result, ay mag-end lang yan sa isang notification na wala tayong mahanap na shortest path for that start and end location. The next, int start index, get node by index sa start and end location. Kung natin mga index nila, kung -1, hindi nahanap. Ibig sabihin, hindi nag-exist yung isa man dito. So, parang same lang yan sa equals tonal ng vertex natin. So, ngayon, return na rin natin agad yung result. Finally, int max distance. So, maglagay lang tayo ng parang infinite distance kilometer dyan sa max distance natin. So, ayun yung gagamitin na sa Dijkstra bilang pang-compare. So, gawa tayo ng array of distances. So, total vertices lang sa lahat ng mga vertices natin. Sa laki ng ating mga vertices, sa dami ng vertices natin. Then, initialize natin yung distances. Distance ay equals to, sabihin natin na lahat ng distance ng ating vertices ay max distance from the start. Hindi. Yes. Lahat ng mga neighbors niya, parang muna. Lahat ng mga possible neighbors niya, max distance muna, like nasa pinakamalayo muna sila. Then visited, syempre hindi pa natin visited yon. Then parent node is equals to ang mga path. Store path, ibig sabihin -1, wala pang laman. So, distance, start index is equals to 0. So, ang start index natin, okay. Then, next, mag-loop na tayo sa ating Dijkstra's algorithm. Punta na tayo. Then, int loop is equals to 0. Loop is less than total vertices, loop plus plus, hindi mag-loop siya sa lahat ng vertices natin. Int nearest unvisited index is equals to -1. Then, smallest distance found to max distance. Find unvisited vertex with smallest distance. So, check natin kung visited naman natin siya. Kung false, pwede yan. Kung mag-false, ibig sabihin hindi pa siya visited. Unvisited pa siya. Then, and distance is less than 2. Yung distance neto is, kung mas maliit yung distance from the index,
sa smallest distance found, edi gawin natin, smallest distance found is equals to distance I. Lagay lang natin sa smallest distance found yung distance ng vertex na yun. Then, nearest unvisited index is equals to I muna natin. So, bale, hinahanap lang natin dito yung ano talaga, with smallest distance. Pero kung wala naman tayong mahanap na ganun, nearest unvisited index is equals to negative 1, break na tayo. Then, break na tayo sa loop na yan. Then, visited, nearest unvisited index is equals to true. Then, relax neighbors. Ito yung sa ating Dijkstra's algorithm na kailangan natin relax yung neighbors. Then, mag-route list tayo, neighbor routes. Vertices that get vertex, nearest unvisited index that get neighbors. So, kukunin natin bali yung neighbor routes ng ating nearest unvisited index. So, then, kunin natin yung mga ano niya, yung mga, kukunin natin lahat ng routes niya sa ating neighbors. Then, int neighbor index is equals to node, is equals to get node index. Kunin ulit natin yung node index ng ating root that get neighbor that get data. So, ayan. Kukunin natin siya sa vertex, sa vertices. So, using the get node index. So, kung neighbor index equals to negative 1, continue na tayo. Parang lipat na ulit tayo ng another vertex. Int edge weight is equals to route that get distance. So, syempre, sa route natin, doon natin makukuha yung ating distance. Then, lagay lang natin sa edge weight. If visited, neighbor index, kung unvisited pa siya, and distance, nearest unvisited index plus edge weight is less than the distance of neighbor index, then si neighbor index natin, doon natin ilagay yung distance nearest unvisited index plus edge weight. Dito natin siya ilagay kay distance neighbor index. Then parent node neighbor index is equals to nearest unvisited index. Then, if of course no path exist kung distance tas end index natin ay greater than or equal to max distance. So, ibig sabihin parang wala tayong nahanap na shortest distance, then return lang natin yung result na wala na naman. Wala na naman value. So, reconstruct path from end to start. So, int current is equals to end index, int count is equals to 0, string reverse path temporary is equals to new string total vertices. So, while current is not equals to negative 1, reverse path temporary count plus plus is equals to vertices that get vertex, current that get data. So, current is equals to parent node that parent node current. So, tapos i-reverse path natin into result that path. So, result that path length is equals to count. Bali, ilalagay na natin siya sa path length. So, result that path I is equals to reverse path temporary count minus I minus count minus 1 minus I. So, sa result that distance is equals to distance that end index. Ayun yung pinaka-ano natin, ang pinaka-total distance. Then return natin yung result. Yun lamang po for the city graph. So, ito yung ginagamit natin, path result class, para mapag-store ng sequence of node names that form the path. So, basically, kunwari, from Manila to Muntinlupa to San Pedro, kung may route sila, dito yung lahat mapupunta. Then, yung total distance nun. So, ayun yung path na sinasabi natin dito. So, public string, string array of path, I mean an array of string, variable name path, then path length, yung dami ng nodes na nandun sa path array, then yung distance, yung total distance. Then gawa tayo ng constructor, and wala tayong setter and getter, which means na kinukuha natin, like, as you can see, ito ay public. So, yung gumagamit nito na city graph can just use this publicly and edit it.
So, di naman natin to magagamit sa main talaga. So, next, gawa tayo ng constructor na path result, path is equals to new string 20. Ibig sabihin, meron tayong possible na 20. Holder na 20 muna. Possible na holder na 20 sa maximum path length is 20 nodes. Yun yung natin, maximum na path length. So, hanggang 20 vertices lang. So, next is yung path length is equal to 0. Ayun yung ating counter. And yung distance natin, which is set muna natin sa highest. So, ayun muna yung pinit natin na distance. So, yun lang for our path result na gagamitin natin sa ating shortest path method sa ating city graph. So, sir, ang i-discuss ko naman po ay sa system utility po. And start po na natin. Start po tayo sa method ng convert to top uppercase. And this method po manually converts all lowercase po letters in a string to uppercase. And next po is this if po, if text equal to null and return dito po if the incoming text po ay null, the method just returns an empty string, and this will prevent error po. And dito naman po string value po dito po nagke-create po ng empty string that will store the converted result po. Then next po ang isa for loop naman po. Dito po sa for loop na to, maglo-loop po siya through each character of the input string po. And dito po gumamit po tayo ng count string length para ma-determine po natin yung string the string length manually po. And dito po sa char letter equal to text char at and counter, dito po nare-retrieve po yung the current character po based on the index po. Then sunod po dito sa if statement naman po dito ginagawa naman po i-check niya if the character po ay lower case letter from A to Z po. And next po dito po sa part ng value po dito. Okay. Dito po pag yung character po ay lower case, ito convert po to ng uppercase by subtracting po ng 32. And next po is yung sa else naman po, dito po, yung else po natin dito na if the character po ay hindi po lowercase numbers or uppercase, magkikip lang po siya. We'll just keep it the same lang po. And after po nun, after looping all characters po, i-return po ng fully converted uppercase string po. And next naman po is dito sa part ng count string length. Sa method pong ito, will manually po counts how many characters the string contains po. And this if statement naman po, if a null text automatically has length 0, and this integer index equal to 0, counter po ng characters. And dito naman po sa try catch, sa loob po nung try block, it will keep accessing the characters one by one po. And
when the index exceeds naman po the string length, yung Java po magto-throw po ng exception. And dito naman po sa Koch, when the exception po, pag nangyari po yung exception, it means we reach the end na po. And the current index value po is the length of the string. And next naman po is string blank po. This method po check if a string is empty or contains po ng mga spaces. And first po is this int string length. Dito po nakuha po tayo ng length manually. And dito po sa if statement naman po, if the string po ay null or empty, meaning po blanco po siya. And sa for loop naman po, maglo-loop po siya through each character. Then sa char po, kukunin niya po yung bawat character nung Then sa if statement po, if any character po is not contain a space, the string is meaning po yung string po is not blank po. And after po nun, magre-return po siya ng true, and yun na po yung tapos po ng loop. Then the string is all spaces and it is blank po. And next naman po is yung sa matches po, sa method po ng matches. Dito po, it will compare po ng two strings exactly case sensitive po. And dito po sa if statement, if either string is null, they cannot match po. And dito po sa if statement po ng count string length, if length differ, hindi na po siya kailangang i-compare. And sa for loop naman po is ito po, sa for loop, magko-compare po siya ng one by one yung mga character. And pag may character po na magkaiba, meaning po nun, yung strings po are not equal. And after po nun, magre-return po siya ng true. And meaning po nun, all characters po are match. Next naman po is yun do sa matches, ignore cases po ng dito po. So, same logic lang po siya ng matches, but ini-ignore niya po yung mga letter error case. Since na-discuss na ko rin po yan, dito na po tayo. Dito po, it will ensure the cases does not matter in comparison po. And if all characters match po, magre-return din po siya ng true. And if any mismatch po, magre-return po siya ng false. Next naman po is yun sa contains input ignore case. Dito po. Dito po sa method good input exists inside po ng text and ignoring the uppercase or lowercase po. And sa part po nito, dito po, binibilang po yung length. And sa part naman po nito, kino-convert niya po pareho ng two uppercase po. And dito po sa part na to, if in longer than
if input is longer than text po. And after po nun sa for loop, dito po sa for loop na it will manual search po and tries to match po the input at every possible starting position in the text po, and works similarly to Java contains po, but coded po ng manually. And yun lang po. Ito po. If no match naman po, re-return naman po siya ng false pag wala po siyang nakita. Pag wala pong match na nakita. And yun lang po. Thank you po.